Nagkaroon daw po ng dayaan, sabi ni Grandmaster Hans Mokniman, sa naging final round game between Grandmaster Noderbeck at Maxim Matlakov. Natatandaan nyo yung chess.com open na kung saan si Wesley So nakalaban niya po si Noderbeck na second place para po sa play-in. Kung sino manalo magkwa-qualified, pero natalo po si Wesley So. Napanood niyo yung video ko doon, di ba? Anyway, sa last round po kasi ng elimination game, si Noderbeck, nakalaban niya po si Maxim Matlakov at sinasabi ni Niman, nagkaroon daw po ng dayan dyan. Mamaya ipapakita ko po yung statement ni Niman at meron din pong pahayag. Ito pong si Fabiano Caruana na kahit siya apektado din daw. Ano ba munang nangyari sa laban ng dalawa? Ito po nangyari sa laban ng dalawa. Puti po dito si Matlakov, ang tinira niya po Knight F3. Sinagot po yan ng Knight F6, B3, C5. Ayan po yung tinatawag nilang Nimzo Larsen variation. At ang ginawa po yan, Bishop B2, ganyan talaga yan. Knight C6, C4. So medyo symmetrical yan kung sakaling mag B6 tapos Bishop B7. Ang ginawa, nag G6. Magbi-Bishop G7. Natinira ng G3. At mukhang parehong gustong magpiancheto. Yan na nga po ang nangyari. Nag-castling po yan, nag-casting din, and then D6. Pagkatira po ng D6, nag-D4. Ayan, binuksan agad yung gitna. So pagka D4, kinapture po yan, T-nakes, and then Bishop D7 develop para depensa din po sa C6. Kasi nahataw ayan may hataw po kailangan depensahan na sinagot ng Knight lang po sa may C3. Pagka Knight C3, nag-A6. Usually, ang A6, ginagawa po yan para po sa Rook C8, tapos nagsasacrifice yan minsan ng B5 Pero tingnan po natin, no? Ang ginawa po is nag-rook to C1. Nag-rook na lang po sa may B8. So, ganun pa rin. Pero hindi dito. Dito para suportahan siguro. Like, for example, kakapturein po yan and then mag-B5. Pagkatira po ng rook to B8, kinapture na. Binawi po ng bishop and then kinapture din. Binawi po ng pawn and then nag-knight lang po sa may A4 with the intention of opening up the bishop. Yun po yung kanyang tema at hindi lang yon, magsisipay po yan na sinagot ng Queen to D7. Tingin ko naman po sa Queen to D7, hindi niya na po inintindi yung C5, gusto niya ito tapos tatalon doon, diba? So ang ginawa po niyan, nag-queen lang sa may D3 na, teka lang coach, bakit pinahintulutan yung talon doon? Okay? Gusto lang ipakita, pag tumalong ka kasi dyan, ang gagawin, kakapturein to. Yun ang mangyayari. Tapos pagka-capture mo dito, saka magsisipay. Okay, yan po yung pinaka-plano niyan. Pag tumira ka nun, baka tirahan ka ng E4. So, yun yung plano ni Matlakov. Balik po tayo doon. Ang ginawa naman po nitong si Noderbeck, hindi niya naman po tinira yung Queen H3. Ang ginawa niya, nag-rook to D8 Pagka-rook to D8, nag-rook to D1. So, normal pa rin po, no? Wala naman dayaan dyan. Tamang tira-tira lang. Asan ang nangyaring dayaan? Abangan po ninyo. Tumira po yan ng H5 para atakihin ng H4 na sinagot ng C5. Pagka C5, nag-D5 na. And after D5, kinapture po yung A6. Yun talaga yung tema nun May atake doon, libre. Pero kahit ganun pa man, ito daw po ay goods pa rin for the side of Noderbeck. Ang tamang tira ni Noderbeck, mag-H4. At pagka H4, pumuntang ganun, saka ganun. Di ba? Kaso, ang ginawa po niyan is nag-rook to B5, thinking, uy, matatrap ata yung reyna. Pagka rook to B5, sinagot po yan ng knight to C3. Nako, mali. Ang tamang tira daw, knight to B6 Pero ang knight to C3, niyayari niya yung tore para kung sakali man, hindi makulong para makauwi na. Kasi one pawn up na Anyway, mali pala yan kasi may napakagandang tirang same thing, Queen to H3 pa rin. Ganon, pag kinapture po ito, pakita ko lang Queen to H3. Coach, libre. Ayun, knight to G4 mate. Diba? Yun ang tamang tira. Pero, hindi ginawa ni Noderbeck yun. Ang ginawa ni Noderbeck, nag-rook takes to C5 na kung saan tagilid agad. Kasi, merong Queen to B6 ayun, nakulong ang tore.
Nakulong ang Tore. Paano kulong, coach? Pwede pa naman depensahan ng queen lang dito. Ano malaking problema pag dyan ka pumunta? Like, sir, for example, ayan o, titirahan ka ng bishop a3. Ayan ang masakit doon. So, ibig sabihin, matinding blunder ang ginawa pagka Queen B6 losing agad. Sabi ni Noderbeck, sige na nga, sundin ko na yung sinabi ng engine, Queen to H3 na lang, manggulo na lang tayo. Pero iba na ang sitwasyon ngayon dahil yung capture po sa D8 ay check. Hindi ka maka knight to G4 pa. Tumira po yan ng King H7 at kung titingnan nyo po, Noderbeck completely losing. Bakit completely losing yan? Kasi ang daming tire. Ang pinakasimple po is kainin daw to. At pag ikaw ay tumalon, pakita ko lang po ito, no? Pag tumalon ka dyan, tirahan ka lang ng Queen H4. Isang tore ang kalamangan ni Sai. Balik po natin, hindi po tinira yun eh. Ang tinira po nag F3 which is goods pa rin naman, hindi ka makatalon, no? Kaso may H4 na panggulo. Pagka H4, tinirahan po yan ng Queen to C7 para depensa na kung saan mali na naman daw, oh. Sunod-sunod na yung mali, no? Kasi nga daw po, may tirada daw po dyan, Bishop to H6. Oh, tapos may ganun. Di ba? Panggulo. Kaso, hindi na itira ni Noderbeck. Ang tinira ni Noderbeck, nag-knight to H5. Talagang gusto niyang bombahan ng atake. Yung G3 pawn na sinagot lang ng G4, ayun. Losing na naman. No? Ano pang gagawin? Ayan, ang gulo na lang. O, tumalon yung kabayo doon. So, pag talon po ng kabayo, walang threat yan. Kasi malakas lang yan kung kakapturein. Kaso pag hindi kinapture, let's say Queen takes E7 na ginawa po nitong si Matlakov, tinirahan na lang po yan ng rook doon. Walang ibang tire kasi kakainin, babalik, tapos ang labada mo, sir. Losing na losing. Namuti na po yung par. Losing na losing yan. Pero eto na po yung surprising na pangyayari. Nag-knight takes D5. A very good sacrifice. Ano pong gusto niya mangyari? Dalawang bagay po. Unang-una po, gusto niyang mabuksan to eh. Ayan o. So, ang mangyayari po dyan, pag kinapture mo to, kakainin na ganun. Tapos, papasok dun yung tore. Yan po ang mangyayari. Pangalawa, pag kinapture mo naman to, may capture po dito. Pag bumalik ka para iharang, meron pong knight to F4, threatening the queen, halos trap. Tapos, may threat pa dito. Ayan o. Kaso, tingnan nyo po yung oras. Tingnan nyo yung oras. 0. I-adjust lang natin ng isa. 1 minute and 34 yan. Ito pong si Matlakov, sobrang taas po ng rating niyan. Alam ko 3,000 yan, nakalaban ko na yan sa Title Tuesday. Alam ko, na-chamba ko yan. Anyway, malakas po yan. Mabilis. Yung 1 minute is more than enough to win this type of position na sobrang winning na. Kaso nga, pagka knight takes D5, which is one of the best move, kinapture yung B2, natalo sa oras. Natalo sa oras. Anong nangyari? Yan po yung sinasabi ni Niemann na nagkadayaan. Kasi kung natalo po dyan o natabla si Noderbeck, ang mag-third place po is si Niemann. Second si Wesley, third si Niemann. Yun po ang mangyayari. Ang makakalaman sana ni Wesley, hindi po si Noderbeck, si Niemann. Ito po kasi yung naging standing. Tingnan nyo po yung standing. Ito po so nag-champion si Nepo Tapos fourth lang si Niemann. So kung natalo daw po si Noderbeck, baka malaglag yan or natablaman lang at ang magta-third po si Niemann. So silang dalawa yung maglalaban sa play-in. Naalala nyo yung play-in nila yan, natalo po si Wesley sa qualifying match between Wesley and Noderbeck, nanalo si Noderbeck. Kaya pasok na si Noderbeck. Ngayon, ano yung sinasabi kong dayaan? Yun na nga, no? Kaya ako po nabanggit yun. Kasi nag-post po si Niemann, eto po yung post niya. Ayun, no? Sa Twitter po ito, sa X. Chess Mafia strikes again. Matlakov disconnect, giving Noderbeck the victory in a dead loss position. Now I'm fourth, narrowly missing third, and a chance to qualify. Hindi niya naman direktang sinabing nandaya, pero Chess Mafia strikes again Tapos na-disconnect. Ngayon, ano po ba ang nangyari dyan?
Ang nangyari daw po is ganito. Ang chess mafia kasi, si Niemann, ano yan, ang ibig sabihin niya chess.com. Kaya tawag niya sa chess.com chess mafia eh. Sa chess.com po kasi, pag naglalaro ka ngayon ng mga online event na mayroong cash prize tulad nito, meron po silang tinatawag na proctor. Yung proctor po, yun po yung isang app po yan na ida-download mo sa chess.com na kung saan doon mo ilalagin ang yung chess.com account. Tapos kung ano man yung naka-login or naka-open doon sa proctor, kitang-kita po yun ng chess.com. So kung in case ikaw ay nag-engine, kita nila sa computer mo kung may engine kang ginagamit. Hindi lang yun. Rinig po nila yung audio mo. Kailangan may mic ka, tapos may dalawang camera. May front cam, saka back cam, nakita yung screen monitor mo, pati yung kamay mo, para nakikita kung ano yung mga nasa monitor mo. Yun po ang requirements nila. Ngayon, kapag ikaw ay na-disconnect sa proctor, automatically disconnected ka din sa chess.com at hindi ka makakatira. Alright? Ngayon, paano ka madi-disconnect? Madi-disconnect ka kapag mahina internet mo. Alright? Sa sitwasyon ni Maxim Matlakov, mahina kaya ang internet niya? Bakit siya na-disconnect? Eto, may post naman si Fabiano Caruana. Eto po ang post ni Fabiano Caruana. The chess.com thing disconnected me and gave me a 0-point bye in round 8 of their event where only 2 places qualified and everyone is within half point of each other. My internet didn't drop out. I was active in the play zone and as soon as the break timer ended, it auto forfeits. Hindi daw bumagal yung internet niya. Nandun siya sa proctor, naghihintay siya, nakalagin siya actively. Tapos, hindi siya pinair ng round number 8. Dito din po sa torneyong ito nangyari yon. I-search lang po natin si Caruana. Pang ilan ba si Caruana? Eto po. Okay? So, tingnan ko lang si Caruana kung pang ilan siya. Gusto ko ipakita po sa inyo yung kanyang resulta. Ayan dito. Eto po. Ayan nga, hindi siya na-pair po. Wala, hindi siya na-paired. Kung nakapaglaro siya ng round 8, ayan, tingnan nyo, 7-9 na. Kung nakapaglaro siya ng round 8 at nanalo, 7 points din siya. So, ibig sabihin, tinanggalan talaga siya ng chance na mag-qualified. Hindi daw po siya na-disconnect. Hindi din bumagal yung internet niya. Walang naging ganong problema. Pero, na-kick out siya bigla sa proctor. Ang tanong, anong nangyari doon? Abay, hindi ko din po alam. Hindi ko din alam. Pero may mga ganong problema palang nangyayari dito po sa chess.com paminsan-minsan, no? Kala ko Pilipino lang lagi na di-disconnect eh. But in this case, ang na-disconnect mga top player. Grabe, no? At yung pinakamatindi, crucial match yung na-disconnect. Completely winning eh. Diba? Completely winning. Dead loss. Ayan o. Kita yung position, di ba? Namuti. Tapos 1 minute pa mahigit yun. 1 minute pa mahigit. Sana kung ano na lang 10 seconds eh. Kaya itong si Niemann, nagreklamo. Ngayon, ano po masasabi niyo dito? Ako hindi ko po talaga alam eh. Kasi nangyayari talaga yung disconnection eh. Siguro ang magandang gawin na lang dito is explain completely bakit nagkakaroon ng disconnection. Kasi ako wala akong alam sa mga ganitong computer stuff eh. Mahina ako sa ganito. Di ko naintindihan yung mga ganito eh. Anyway, ano pong masasabi nyo mga kabiyahe? Kung ako po ang tatanungin, hindi ko din po alam eh. Kasi mahina talaga ako sa mga ganito. Hindi ako techie. So, hindi ko sure kung bakit siya na-disconnect. Pero ako, sigurado ko nangyayari po talaga to. Kasi kahit ako mismo, na-experience ko pong ma-disconnect nang hindi ko alam kung bakit. Madalas pong nangyayari sa akin yung disconnection pag dying seconds ka na lang eh. Completely winning ka, yung mamatiin mo lang, tapos bigla kang madi-disconnect. Basta nangyayari po yun paminsan-minsan. Kayo ba na-experience nyo yun? I'm sure na-experience nyo yun. Actually, ang dating iniisip ko doon, reason ko, kasi sa Pilipinas mabagal internet. Pero nung napunta ako ng Thailand, 1,000 Mbps na sa akin dito, nangyayari pa rin eh. So, hindi ko sure. Hindi ko sure talaga kung
bakit nadi-disconnect? Sila lang talaga makakasagot niyan eh. Anyway, ano po ba ang inyong palagay? Abay, i-comment nyo po dito. Nagkaroon nga po ba ng dayaan? Sinadya bang i-disconnect yung kalaban mo ni Noderbeck para malaglag si Niemann? Ako? I don't think so na mayroong ganong sadyang pangyayari. Pero alam niyo naman, hindi natin 100% sure na masasabi. Bahala sila dyan. Basta tayo, abangan natin si Wesley mag-qualified. At eto pa ang matindi. Ang Beheron Chess app po ay nasa may Google na. So, hindi pa lang po siya kita at madadownload publicly, pero pwede po kaming magbigay ng early access sa mga tao na kung saan may free 1-month premium access kayo. Ang kailangan nyo nga lang gawin at i-require namin, kasi ito po isa sa requirements ni Google, na pag in-install nyo po yung aming app, wag nyo pong i-delete at sana po gamitin everyday. Kasi imo-monitor po kayo ni Google kung ano yung ginagawa nyo sa application at para malaman kung magkaroon ba ng problema at pa-check din yung mga bugs. So, beta testing po. At kayo po ay pwedeng makakuha ng early access. All you have to do is give us your email address kasi kailangan yung email address nyo to download or to use the app. Okay? So, siguro, ang gagawin po namin, baka gumawa kami ng Google form na kung saan pwede nyong isend po yung email address nyo doon para sa early access. Anyway, kung ayaw nyo po ng early access, pwede naman po kayo maghintay ng konti na lang. According po kay Google, kailangan daw po ng 12 days beta testing para makita kung may bug or any problem na mag-a-arise pa sa app bago po nila i-public ito. So, abangan nyo lang po. Maraming salamat po sa inyong suporta. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita, don't forget that little mouse, 'cause I'm an albatross. hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Ingat kayo. Happy Sunday.